Yan mga ka-vlogs, maggupit tayo habang summer dito tayo sa garahe natin. Magulo kaya hindi ko masyado pakita sa inyo. Yan mga ka-vlogs, magpakatotoo lang 15 minutes 15 to 20 minutes ata. Yan, gupit. Yan mga ka-vlogs, gagong gupit tayo. Yan, compliments of myself. Yan ang crave ng hotdog and root beer sa bunso, kaya bumili kami ng hotdog. 150 pa rin sa Costco, saka fries, saka may gravy. Mo siyang barbecue sauce para sa fries. Hotdog. Yan mga ka-vlog, si Noah BC na-meet ko dito. Yung taga Prestige siya dito sa hotel. Foreign worker. Ayan. Hello po. Ayan. Na-meet din. Nag-message ako sa kanya dati. Yun sa nabasa ko yun. Shout out sa iyo dyan. Shout out sa inyo lahat dyan. Noah BC. Noah BC. Ayan, shout out sa iyo. Shout out. Maraming salamat. Thank you. Ingat. Ingat. Okay, bye. Ayun, marami na palang ano to? Patay na hayop ba yan? Oh, Jesus. Oh no. Kala ko patay na hayop. Yung ano pala? Ito. Kala ko patay na hayop yun. Oh. Unggoy. Nagsasarado na pala yung mga PGWP, no? Sa bawat province. Nakausap ko si Noah BC. Tapos shout out sa iyo dyan, no? Yung mga foreign worker ga-apply sa ibang province. Nagbubukas sila yung mga province ng application, tapos the next day sarado na agad. Ganun nakahirap ang ano ngayon ang tawag nito, ang pag-apply. Jeez, that's Canada is puno na ng international students. Yan, halos kung yung almost 1 million na nagpunta rito, halos karamihan ata mga international students Tapos ang sabi pa niya, yung mga international students na nakapunta, kunin daw nila yung mga kamag-anak, kasi parang 100 something lang. You were working at McDonald's or you were working at Tim Hortons, if you had that full-time permanent job, working your minimum 30 hours a week, met the requirements of the PNP, you could put your name in your pool and you would pretty much 100% be guaranteed to get that invitation to make an application. So many moved here to the island with this strong hope that they'd get a job, work the required hours, and would get that PR nomination before their work permit expired. Now that's not happening. Everyone who comes to PEI in search of a PR doesn't get nominated. The tourist. Ngayon, tapos magsama-sama sila sa isang bahay. Tapos ngayon, dinideport na yung mga international students. Pero sila pa yung nagpro-protesta, no? May napanood ako sa Rebel News na poprotesta sila
Tapos tinatanong nung reporter, may hawak-hawak pa siyang handbag tatanong siya sa mga protester kung ano, bakit ano meaning ng mga may flag pa nga And flags. In fact, I see something with, it looks like an eagle and a snake. Para daw sa mga international student, yung flag na yun parang orange na may kung agila tsaka snake yung nasa flag, pero wala namang Canadian flag. Protest sila na ayaw nilang umuwi. Leader for this or? Baffling. Sa Brampton, sa PEI, yung karamihan doon sa Toronto, Ontario. Yun, so tinatanong ng reporter kung bakit kayo nagpo-protest. That's yung kasi democracy. Pinapayagan naman sila mag-protest. Pero pag tinatanong sila, wala naman silang sinasabi. Walang voice na sinasabi sila. So what's the purpose of having a protest kung wala naman pala kayong sasabihin? Parang ganun yung sinasabi ng reporter, no? So yun, ewan ko bakit sila nagpo-protest. Tapos may mga exploitation pa ng students na sinasabi, stop exploitation. Tapos tinatanong ng reporter, ano ba meaning ng placard na hawak-hawak mo? Actually, I'm not about to talk. I'm not able to talk at the moment. Ganyan. Ayaw magsalita, ayaw mag-explain. Sinabi pa niya, nag-interview siya ng isa, may hawak-hawak na phone. Yung pala naglalaro ng Pokemon Go or something. What are you doing? Pokemon Go or? Kind of thing. Yeah. Okay. I thought so. We're busy at the moment. Sabi niya. Nung mga may hawak-hawak na flag, ano. So yun lang. Ang take ko lang dun is you sign something na you're not sure about. So kung hindi para sa'yo, wag mo pipilit na maging sa'yo. Parang sila pang, ewan ko kung tawag nito is entitled, feeling entitled na nandito na sila sa Canada. So sa ibang country, pag feeling entitled ka, say sa North Korea ka, kukulong ka agad at baka ma-death penalty ka pa, no? Sobrang compassionate ng Canada is yun, lahat may rights, pati langgam may rights. Bawal mong patayin ng langgam. Pag nakita ka na may pumatay ka ng langgam, patay kang bata ka. Ganun, no? Ganun ang comparison ko. So yun lang. Huwag kang maging feeling entitled sa bansang pinuntahan mo na as an international student ka, or sino as a group, kasi hindi mo panigurado ang mangyayari sa'yo. Meron akong kabatchmate, ayun, temporary foreign worker siya. Matagal siya naging temporary foreign worker. Umuwi na siya Pilipinas, bumalik. Ngayon na-post daw yung nominee or something like that. So lumipat sila ng province, and then paglipat nila ng province, na-post na naman. So yun ang mga dapat i-work ng gobyerno na ayusin ang sistema. Hindi yung straight from international students magdidemand ng PR.
ayun ang hindi ko maintindihan. So yun lang. Kaya ewan ko, in Canada in 5-10 years, ewan ko maayos itong gaguluhan na ito. Kasi parang malaking big deal tong nangyayari dito sa Canada. Ang daming nag-aalisan ng mga old Canadians dahil nga sa pagtaas ng cost of living. Yun, compared na before pre-pandemic, compared na pumunta ka sa Costco ngayon, parang halos doble ang tinaas na mga presyo. Yan. So hindi mo masisisi, no, na isisi din ng mga Canadians ang government, current government, dahil sa mga nangyayari nga. Yan, so yun lang. Sana maayos na to. Ang solution nito hindi naman is change is the solution, but who knows, right? If you get the other side conservative, malay mo sabihin nila it's too late. Pag sila na yung naging power, it's too late to fix it kung ano yung nangyari. Kaya lang naman, they're trying to blame it on things, someone, other party. Yan, putting blame on others is not what you're supposed to do. Like being accountable and trying to fix it, being accountable to the focus to the problem and solutions. Focus sa problem na maayos, ma-solve ang problem. Mag-focus pala sa solutions. Yan, so yun lang. Sana maayos na ang nagiging sistema ngayon, kasi parang chaotic ang mga nangyayari sa lagay ngayon ng Canada. At para baka pag hindi naayos ay magiging chaos nga, hindi maayos. So yan lang. So in other thought, enjoy na ng summer. Yan, maraming nagpaplano mag-camping, pumunta sa iba-ibang lugar, road tripping. Yun ang summer activity, no? So enjoy, and all the best sa Canada. Okay?